you, O Lord. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din po sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga sundalo, mga Navy, mga pulis, sa mga nagpapakabuting guro. Thank you po sa inyong sakripisyo. Welcome sa Our Lady of Last Let Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naalala ko, dati pa ito, nag-outing kami sa isang parokya kung saan ako na-assign bago dito. Beach outing. Nakakalimutan kong magdala ng goggles, ng rash guard, at ng rubber slippers. Meron namang nabibili, kaya lang umandar yung kakuriputan ko. Kasi sa loob-loob ko, meron naman ako. Bibili pa uli ako, madodoble lang, sayang lang ang pera ko. So, di na ako bumili. Kaya ayun, hindi ko masyadong na-appreciate yung linaw ng tubig. Lalong-lalo na yung mga isda. Hindi ko nakita ng kaliwanag. Hindi rin ako gaanong nakapagbaba. At hindi rin ako gaanong nakalakad-lakad. Sa madaling salita, hindi ko masyadong na-enjoy yung outing na yun. Dahil may mga mahalagang karanasan para sa akin na hindi ko naranasan dahil yung outing ay hindi ko ganong pinaghandaan. From then on, pag beach, naghahanda na talaga. Hinahanda ko yung mga gamit. Hinahanda ko yung sarili ko. And you know what? It helps a lot. Dahil naranasan ko yung mga dapat kong maranasan. Indeed, when it comes to maximizing an experience, preparation really matters. So bakit ko sinasabi yan? Dahil ang misa ay isang experience. A very beautiful experience for that matter. Sapagkat ang misa ay experiencing the Lord. Experiencing God. Na kung hindi natin properly paghahandaan, pwede nating ma-miss ang isang napakaganda sanang karanasan. That's the reason why may ibang nagsasabi minsan, ang boring ng misa, wala kaming napulot sa misa, hindi maganda yung misa. Yun. Ang ibig sabihin nun, na-miss nila ang isang napakagandang karanasan na dapat nilang maranasan sa bawat banal na pagdiriwang. At yun ay dahil ang misa hindi nila pinaghandaan. Gayun din naman, kahit yung mga expression na ang ganda ng misa, very touching yung misa, feel na feel ko yung misa. Pwede ring resulta yan ng lack of or no preparation. Lalo pat ang ikinasisiya natin sa misa ay hindi ang Panginoon, kundi ang ibang bagay. Maging pari man yan.
Kung sila ang dahilan ng pagka-touch natin sa misa, na-miss din natin ang isang napakagandang karanasan na dapat nating maranasan sa bawat pagdiriwang. At yan ay dahil hindi natin ganong pinaghandaan ang banal na pagdiriwang. Kaya siguro, nang itatag ng ating Panginoon ang misa, sinabi niya sa mga alagad, maghanda muna, mag-prepare muna, upang ipaalala din niya sa atin ngayon na ang bawat pagmimisa ko at bawat pag-isimba mo, dapat pinaghahandaan talaga para hindi natin ma-miss ang napakagandang karanasan na dapat nating nararanasan sa bawat pagdiriwang ng misa. Now, when we speak of proper preparation, ang tinutukoy ko ay hindi mga bagay, kundi tayo, ang ating buhay, sapagkat tayo ang makararanas ng karanasan. Yung preparasyon tulad ng pangungumpisal. Hindi niyo po ba napansin? Sa simula ng pagdiriwang natin ng misa, anong ginagawa natin? I confess to Almighty God and to you, my brother. Nangungumpisal tayo. Nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nga, tatanggapin natin si Jesus eh. Hindi pwedeng tanggapin si Jesus ng puro tayo kasalanan. Kaya lang hindi dapat ginagawa lamang yan sa simula ng banal na pagdiriwang. Dahil kung ang lahat ng kasalanan ay pwedeng ikumpisal sa simula ng banal na pagdiriwang, eh bakit pa may sakramento ng pangungumpisal kung ganyan? Ibig sabihin, hindi lahat ng kasalanan pwedeng ikumpisal sa parte ng misa na yan. Ang pwedeng sabihin at pwedeng ihingi ng tawad sa parte ng misa na yan, I confess to Almighty God, Panginoon, kaawan mo kami, Kristo, kaawan, Panginoon, mga maliit lamang na kasalanan. Hindi ang mga seryoso at ang mga mortal na kasalanan. So dapat, regular din. At least once a year, ang ating pangungumpisaan. Kung tayo'y laging nagsisimba, at dapat naman talagang lagi tayo magsimba. Isang magandang paghahanda yan. Ano pa? Pagdarasal. Hindi yung nagdarasal lamang tayo sa loob ng misa. Pagkatapos nito at bago ito, ano na? Tama na ang misa ay ang pinakamataas na uri ng panalangin. Pero tayo makararating sa pinakamataas na uri ng panalangin sa pamamagitan din naman ng mga mumunting panalangin natin. Paakyat sa pinakamataas na uri ng panalangin. Di ba sabi sa Catechism of the Catholic Faith, the Eucharist is the